Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring sabihin kung saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming malaman. Umaasa ako na magugustuhan ninyo ang pakikinig sa nakakawiling kwentong ito. Kinaladkad ako ng asawa ko sa isang marangyang gala para magpa-impress sa bagong may-ari ng kumpanya. Doon ka lang sa likod. Nakakahiya ang suot mo, singhal niya. Nang dumating ang bilyonaryo, hindi niya pinansin ang pakikipagkamay ng asawa ko. Dumiretso siya sa akin, hinawakan ang mga kamay ko, at bumulong habang may luha sa kanyang mga mata. 3 dekada kitang hinanap, mahal pa rin kita. Nabitawan ng asawa ko ang kanyang baso ng wine. Natutuwa akong nandito kayo. Sundan ang kwento ko hanggang dulo at i-comment ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng kwento ko. Dapat alam ko na may pinaplanong kakaiba si Vicente nang bigla niyang ipilit na samahan ko siya sa isang corporate gala. Sa loob ng 25 taon naming pagsasama, ni minsan ay hindi niya ginustong nasa tabi niya ako sa anumang business event. Ako ang uri ng asawa na naiiwan lang sa bahay, nananahimik, at sinisigurong plansado ang mga polo niya at handa ang hapunan pag uwi niya mula sa mahahalagang meeting kasama ang mga bigating tao. Sasama ka sa akin ngayong gabi. Anunsyo niya noong Martes ng umaga. Halos hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa binabasa niyang Philippine Daily Inquirer. Darating ang bagong CEO, kakabili lang ng kumpanya namin, at kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon. Napatigil ako sa paglalagay ng kape sa tasa niya. Bahagyang nanginig ang mainit na likido sa pitzel. Sigurado ka bang gusto mo akong sumama? Wala talaga akong maayos na maisusuot para sa ganyan kagarang event. Umangat ang mga kulay abong mata ni Vicente at tinignan ako ng may pamilyar na pandidiri. Humanap ka ng maisusuot. Bumili ka ng ukay-ukay kung kailangan. Basta wag mo akong ipapahiya. Wag mo akong ipapahiya. Ang 4 na salitang iyan ang naging soundtrack ng aming pagsasama sa loob ng mahigit 2 dekada. Wag mo akong ipapahiya sa pamamagitan ng sobrang pagsasalita sa mga dinner party. Wag mo akong ipapahiya sa pamamagitan ng pagbanggit sa pamilya mo at sa pinanggalingan mo. Wag mo akong ipapahiya sa pamamagitan ng pag-eksena sa mga lugar kung saan hindi naman ako kailangan. Ginugol ko ang buong linggo sa paghahanap sa mga ukay-ukay at tiangge sa Cubao gamit ang 10,000 piso na ibinibigay ni Vicente buwan-buwan para sa mga personal kong gastusin. Lahat ay kailangang pagkasyahin sa allowance na iyon, mga damit ko, sabon, shampoo, maging ang maliliit na regalong binibili ko para sa mga asawa ng mga business partner niya kapag Pasko. Pagkalipas ng 25 taon, naging eksperto na ako sa paghahanap ng disente ngunit murang damit. Ang bestidang nahanap ko ay navy blue na may mahabang manggas, simple pero elegante. Nagkakahalaga ito ng 2,000 piso sa isang sikat na ukay-ukay at siniguro sa akin ng tindera na galing pa raw iyon sa isang sikat na department store sa ibang bansa. Maingat ko itong pinalansya at isinabit sa likod ng aking aparador, pilit na hindi iniisip kung paano na naman hahanapan ng butas ni Vicente ang suot ko. Masyadong mabilis dumating ang gabi ng gala. Lumabas si Vicente mula sa kanyang dressing room, suot ang isang perpektong tabas na itim na tuxedo na malamang ay mas mahal pa sa ginagastos ko para sa mga damit ko sa buong taon. Ang kanyang bahagyang ubaning buhok ay maayos na nakasuklay pa atras at suot niya ang gintong relo ng kanyang ama. Ang relong nagpapaalala sa lahat na galing siya sa mayamang pamilya kahit pa ba lubog sa utang ang kanyang negosyo ngayon. Handa ka na? Tanong niya bago biglang napatigil nang makita ako. Napatingin ako sa aking bestida, biglang nakita ito mula sa kanyang pananaw. Ang inakala kong elegante sa tindahan ay tila naging mumurahin at makaluma. Akala ko maganda siya. Ito na ang pinakamaayos na nahanap ko sa budget na binigay mo. Naiiling na nandiri si Vicente. Pagtiyagaan na nga. Basta subukan mong manatili lang sa likuran ngayong gabi. Huwag kang kukuha ng atensyon. At parang awa mo na. Huwag kang magsasalita ng tungkol sa personal na buhay. Seryosong mga negosyante ang nandoon. Walang imik ang biyahe namin papuntang Okada, Manila. Maliban sa classical music na paborito ni Vicente at ang paminsan-minsang pagtunog ng cellphone niya. Nakaupo lang ako sa tabi niya. Magka-cruise ang mga kamay sa aking kandungan
at walang isip na hinihimas ang maliit na silver locket sa aking leeg. Ito ang tanging alahas na pag-aari ko na hindi binili ni Vicente. Ang nag-iisang bagay na tunay na akin. Araw-araw ko itong suot sa loob ng 30 taon. Nakatago sa ilalim ng aking damit kung saan walang makakakita. Ang grand ballroom ng hotel ay eksakto sa inaasahan ko. Mga naglalakihang crystal chandelier, mapuputing mantel, at ang uri ng mga tao na sinusukat ang kanilang halaga base sa dami ng shares sa stock market at mga rest house sa probinsya. Amoy na amoy sa hangin ang mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak. At saan man ako lumingon, ang mga kababaihan ay suot ang mga gown na mas mahal pa sa buwan ng hulog namin sa bahay. Dito ka lang, utos ni Vicente. Itinuro ang isang pwesto malapit sa bar kung saan maitatago ako ng mga anino ng naglalakihang ornamental plants. Kailangan kong hanapin ang ilang tao. Huwag kang aalis dyan. Tumango ako at pinanood siyang maglakad palayo. Diretso ang mga balikat na may peking kumpiyansa. Alam kong naghihingalo ang negosyo niya. Naririnig ko ang mga tawag niya sa telepono tuwing madaling araw. Ang mga nag-aalalang usapan tungkol sa mga loan, deadline, at mga kliyenteng nag-aalisan. Ang gala na ito ang huling barahan niya para isalba ang kung anuman ang natitira para makahanap ng koneksyon na magliligtas sa kanya sa pagkabangkarote. Nanatili ako sa pwestong iniwan niya, hawak ang isang basong tubig habang pinapanood ang mga tao. Masyadong malakas tumawa ang mga executive sa mga biro ng isa't isa. Nagkukumparahan naman ng mga alahas at plano sa bakasyon ang kanilang mga asawa. Tila alam ng lahat kung saan sila nabibilang. Habang ako ay parang anino lang sa aking 2,000 pisong bestida. 20 minuto ang lumipas bago ko nakita si Vicente sa kabilang dulo ng ballroom. Pilit na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaking nakamamahaling suit. Namumula ang mukha niya sa pagod at kitang-kita ko ang desperasyon sa mga galaw niya kahit mula sa malayo. Kung anuman ang sinusubukan niyang ibenta sa kanila, halatang hindi sila bumibili. Pagkatapos ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa buong kwarto. Tumahimik ang mga usapan at lumingon ang lahat patungo sa main entrance. Inunat ko ang leeg ko para makita kung ano ang pinagkakaguluhan at halos mabilaukan ako sa sarili kong hininga. Isang matangkad na lalaki na may perpektong tabas ng tuksedo ang pumasok sa ballroom. Ang kanyang maitim na buhok ay may bahagyang kulay abo na sa magkabilang gilid at gumagalaw siya taglay ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula lamang sa tunay na kapangyarihan. Hindi yung peking pagpapanggap ng iba. Kahit mula sa malayo, may pamilyar sa paraan ng kanyang paglalakad, isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ko na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming dekada. Siya na yan, bulong ng isang tao malapit sa akin. Siya si Piolo, ang bagong CEO. Piolo, para akong sinuntok ng pangalan na iyon. Hindi maaari. Pagkalipas ng 30 taon, imposibleng siya ito. Ngunit nang bahagya siyang lumingon, sinusuri ang mga tao gamit ang mga madilim niyang mata na pamilyar sa akin. Nalaman ko nang may lubos na katiyakan na siya nga si Piolo, ang lalaking minahal ko ng buong puso noong ako ay 22 taong gulang pa lamang. Ang lalaking ama ng batang dinala ko sa aking sinapupunan ng 3 buwan bago ko nawala ang lahat. Ang lalaking napilitan kong iwan. Ibinaon ang puso ko sa universidad kung saan pinlano namin ang aming buong kinabukasan na magkasama. Mas matanda na siya ngayon, kagalang-galang na nagpapahiwatig ng tagumpay at kapangyarihan. Pero pareho pa rin ang mukha niya. Ang matikas na panga, ang matatalim na matang, tila nakikita ang buong pagkatao ng isang tao, ang paraan ng pagtagilid ng kanyang ulo kapag nag-iisip siya. Ang aking Piolo na hindi na akin at hindi na naging akin sa loob ng 3 dekada. Lalo akong sumiksik sa mga anino. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas. Sigurado akong naririnig ito ng mga tao. Anong ginagawa niya dito? Ano ang tsansa na siya ang magiging bagong CEO ng kumpanyang desperadong kailangang ma-impress ni Vicente? Sa kabilang dulo ng kwarto, nakita ni Vicente si Piolo at agad na nakipagsiksikan sa mga tao patungo sa kanya. Pinanood ko ng may kilabot kung paano nilapitan ng asawa ko ang lalaking hindi ko kailanman nakalimutang mahalin. Nakalahad ang kamay para sa isang business handshake. Malapad at tila mapanlinlang ang ngiti. Tinanggap ni Piolo ang pakikipagkamay ng may paggalang
Ngunit nakita ko kahit mula sa malayo na hindi siya talaga nakikinig sa kung ano man ang sinasabi ni Vicente. Sinusuri ng mga mata niya ang paligid, may hinahanap, at pagkatapos, na parang hinila ng isang hindi nakikitang puwersa, nagtama ang mga mata namin. Huminto ang mundo. Sa isang saglit na tila umabot ng habang buhay, tinitigan ako ni Piolo mula sa kabilang dulo ng siksikang ballroom na iyon. Biglang namutla ang kanyang mukha at nakita kong bahagyang bumuka ang mga labi niya sa gulat. Ang panlabas na anyo ng isang matigas na negosyante ay gumuho at sa isang pintig ng puso. Naging 25 anyo siyang muli, nakatingin sa akin, gaya ng pagtingin niya. Noong bata pa kami at naniniwalang kaya ng pag-ibig na hamakin ang lahat. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad. Dumiretso patungo sa akin na parang walang ibang tao sa kwartong iyon. Ilang segundo pang nagsalita si Vicente sa hangin bago niya napagtantong hindi na nakikinig si Piolo. Nakita ko ang pagtataka ng asawa ko na naging alarma nang sundan niya ang direksyon ng tingin ni Piolo at napagtantong papunta ito sa akin. "Excuse me," sabi ni Piolo kay Vicente nang hindi man lang siya tinitignan. Mas malalim na ang boses niya ngayon. Pinatigas ng mga taon at tagumpay, ngunit nakakapanghina pa rin ito ng aking mga tuhod. "Kailangan kong makausap ang asawa mo." Nagkautal-utal si Vicente na baka nagkakamali lang si Piolo, na wala akong kwentang tao, pero hindi nakikinig si Piolo. Naglakad siya ng diretso sa kinatatayuan ko, nanigas sa mga anino. Huminto siya ng sapat ang lapit para maamoy ko ang pabango niya. Isang mamahalin at sopistikadong amoy. Walang-wala sa aftershave na ginagamit niya noong kolehiyo. "Down," sabi niya. At ang pagbigkas niya sa pangalan ko pagkatapos ng 30 taon ay nagpatulo sa mga luhang matagal ko nang pinipigilan. "Piolo," bulong ko. Halos hindi makabuo ng salita. Walang pag-aalinlangan. Inabot niya at hinawakan ang pareho kong kamay katulad ng ginagawa niya noong bata pa kami. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag. At naramdaman ko ang kawalan ng singsing sa kanyang daliri. Walang asawa si Piolo. "3 dekada kitang hinanap," sabi niya, puno ng emosyon ng kanyang boses. Ang madilim niyang mga mata ay nagniningning dahil sa nagbabadyang luha. At nang muli siyang magsalita, umalingaw-ngaw ang boses niya sa biglang natahimik na ballroom. "Mahal pa rin kita." Ang tunog ng pagbagsak ng baso ng champagne ni Vicente sa sahig na marmol ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Ang mga salita ni Piolo ay nanatili sa hangin sa pagitan namin na parang tulay na hindi ko sigurado kung may lakas ba akong tawirin. Sa paligid namin, tila nahinto ang buong gala. Namatay ang mga usapan sa kalagitnaan ng mga pangungusap habang nakatitig ang mga pinakamakapangyarihang tao ng Maynila sa eksenang nagaganap sa harapan nila. Naramdaman ko ang matinding kuryosidad nila na tumatarak sa aking balat. Pero ang tanging nakikita ko lang ay ang mukha ni Piolo. Mas matanda at mas bihasa sa buhay kaysa sa binatang minahal ko, ngunit walang duda na siya ito. Nakakatawa ito. Ang boses ni Vicente ay humiwa sa hangin na parang patalim. Humakbang siya sa pagitan namin ni Piolo. Namumula ang mukha sa kahihiyan at galit. "Don, anong kalokohan ito?" Ibinuka ko ang aking bibig para magsalita, ngunit walang lumabas na boses. Paano ko ipapaliwanag ang 30 taon ng ibinaong sakit sa harap ng isang kwartong puno ng mga estranghero? Paano ko sasabihin sa asawa ko na kailanman ay naging panakipbutas ko lang siya mula sa sakit ng pagkawala ng nag-iisang lalaking minahal ko ng totoo? Hindi umalis ang paningin ni Piolo sa mukha ko. "Pwede ba tayong mag-usap ng pribado?" tanong niya. Malumanay ang boses, pero taglay ang autoridad ng isang taong sanay masunod. Tumawa ng sarkastiko si Vicente. "Pribado? Asawa ko siya. Kung ano man ang gusto mong sabihin sa kanya, pwede mong sabihin sa harap ko." "Hindi!" simpleng sagot ni Piolo. "Hindi pwede." Halos hindi ko makayanan ang bigat ng titig niya. Nakikita ko ang mga tanong doon. Ang sakit na hindi na paghilom ng panahon. Ang pag-ibig na nakaligtas sa 3 dekada ng pagkakalayo. Ngunit nakikita ko rin ang pagpapanik ni Vicente kung paano nanginig ang mga kamay niya nang mapagtanto niyang ang gabing maingat niyang pinlano ay gumuho sa harapan niya. "Piolo,"
Sa wakas ay nasabi ko rin, halos pabulong ang aking boses. Hindi pwede, hindi rito, hindi sa ganitong paraan. Dahan-dahan siyang tumango, nakakaintindi, sa paraang hindi kailanman ginawa ni Vicente. Naiintindihan ko. Pero doon, dumukot siya sa bulsa ng kanyang jacket at nilabas ang isang calling card, puti at may naka-emboss na kulay pilak. Tawagan mo ako, kailangan nating mag-usap. Kinuha ko ang card nang nanginginig ang mga daliri. Nagdikit ang aming mga kamay kahit sa isang saglit lang. Ang pagdikit na iyon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ko. Isang paalala kung ano ang pakiramdam ng hawakan ng may pagmamahal sa halip na pagmamay-ari. Aalis na tayo. Malakas na anunsyo ni Vicente. Mahigpit na hinawakan ang braso ko hanggang sa mabaon ang mga kuko niya. Ngayon na, nagdilim ang ekspresyon ni Piolo nang makita niya ang paghawak sa akin ni Vicente. At sa isang saglit, inisip kong makikialam siya. Ngunit bahagya akong umiling, kaya umatras siya, pilit na kinokontrol ang sarili. Hihintayin ko ang tawag mo, tahimik niyang sabi. Kinaladkad ako ni Vicente palabas ng ballroom. Dumaan sa mga nakatitig na mukha at nagbubulungan na mga tao. Mahigpit kong hawak ang calling card ni Piolo sa kabilang kamay ko. Ang matatalim na gilid nito ay bumaon sa aking palad na parang linya ng aking buhay. Ang biyahe pa uwi ay isang bangungot ng galit at mga panunumbat ni Vicente. Pero halos hindi ko siya marinig. Ang isip ko ay bumabalik sa nakaraan, sa isang maliit na universidad kung saan ako ay bata, matapang at lubusang nagmamahal. Nagkita kami ni Piolo noong third year college sa UP Diliman. Scholar ako na nag-aaral ng panitikan. Nagtatrabaho ng 3 part-time job para mabayaran ang lahat ng hindi sakop ng financial aid ko. Siya naman ay nasa business ad, matalino at ambisyoso, pero may kabaitan na nagpagulat sa akin. Ang mga mayayamang lalaki ay hindi dapat napapansin ng mga scholar na tulad ko, ngunit napansin ako ni Piolo. Ang una naming pag-uusap ay nangyari sa main library noong finals week. Nakahiga ako sa 3 pinagdikit na upuan na napapalibutan ng mga libro at walang laman na baso ng kape nang lumapit siya na may bahagyang pagkatagilid ng ulo na ibig sabihin ay nag-iisip siya ng malalim. Mukhang kailangan mo ng totoong pagkain, sabi niya, at ang boses niya ay mainit at may halong tuwa. Magsasara na ang kantin sa loob ng 20 minuto, pero may alam akong lugar na bukas hanggang madaling araw. Isang 20 abad hour na, paresan sa maginhawa, na may pinakamasarap na buko pie sa lungsod. Tumingala ako mula sa binabasa kong libro tungkol sa panitikang Pilipino, handang tanggihan siya ng maayos. Wala akong pera para sa mga late night dinner at lalong wala akong oras para sa kung anumang laro ng mga mayayamang lalaki sa mga babaeng tulad ko. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, madilim, seryoso at buong-buong tapat, may nagbago sa loob ko. Wala akong budget para dyan, tapat kong sabi, pero salamat na lang. Hindi ko naman tinatanong kung may budget ka, malumanay niyang sagot. Ang tinatanong ko kung gutom ka, iyon si Piolo. Direkta, tapat, tinatanggal ang mga pagkukunwari para makapunta sa pinakapuso ng mga bagay. Pumunta kami sa maginhawa noong gabing iyon at ibinili niya ako ng buko pie at nakinig habang nagkukwento ako tungkol sa mga libro, pangarap at sa scholarship na pilit kong pinapanatili. Hindi siya nagtangkang magpa-impress sa akin gamit ang mga kwento tungkol sa yaman ng pamilya niya o sa mga plano niya sa hinaharap. Nakinig lang siya, totoong nakinig sa paraang hindi pa ginagawa ng kahit sino noon. Naging hindi mapaghiwalay ang buhay namin. Pagkatapos noon, ipinakilala ako ni Piolo sa mundo niya ng mga exclusive party at country club, pero tumatakas din siya sa mga pagtitipon na iyon para galugarin ang mundo ko ng mga midnight study session at pag-share ng pizza sa maliliit na dorm. Pinag-usapan namin ang lahat, panitikan at pagnenegosyo, pamilya at mga pangarap. Ang kinabukasang unti-unti naming binubuo ng magkasama. Ang gabi ng pag-aalok niya ng kasal ay perpekto sa kasimplehan nito. Nakaupo kami sa paborito naming pwesto sa sunken garden. Pinapanood ang paglubog ng araw. Nilabas ni Piolo ang antigong emerald ring ng kanyang lola at nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ito sa daliri ko. Pakasalan mo ako, Don, sabi niya, at puno ng emosyon ang boses niya. Gusto kong tumanaw ng utang na loob sa buhay
Sa pamamagitan ng pagpapasaya sa iyo habang buhay, pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. 22 kami at naniniwalang sapat na ang pag-ibig para lampasan ang anumang hadlang. Nagplano kami para sa isang maliit na seremonya pagkatapos ng graduation, isang honeymoon, at isang apartment na titirhan namin habang kinukuha ni Piolo ang kanyang MBA. Tila posible ang lahat kapag ikaw ay 22 at nagmamahal. Ngunit iba ang plano ng mga magulang ni Piolo. Sina Don Fernando at Victoria ay mga old money ng Forbes Park. Ang uri ng mga tao na sinusukat ang relasyon batay sa katayuan sa lipunan at koneksyon sa negosyo. Nang malaman nila ang tungkol sa engagement ni Piolo sa isang scholar mula sa middle class na pamilya, mabilis at malupit ang naging tugon nila. Pinagbantaan nilang itatakwil ng tuluyan si Piolo. Walang pera para sa matrikula, walang trust fund, walang pwesto sa imperyo ng negosyo ng pamilya na pinaghirapan nilang itayo sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit mas masahol pa roon. Pinagbantaan nilang sisirain ang scholarship ko, ang kinabukasan ko. Lahat ng pinaghirapan kong makamit, may koneksyon si Don Fernando kahit saan. Kabilang na ang administrasyon ng universidad. Isang salita lang niya at mawawala sa akin ang lahat. Hindi nila pwedeng gawin ito, sabi ni Piolo, nang sabihin niya sa akin ang kanilang banta. Nasa apartment niya kami at namumutla ang mukha niya sa galit. Lalabanan ko sila, ibibigay ko ang pera, ang negosyo, lahat. Gagawa tayo ng sarili nating paraan. Ngunit buntis na ako sa kanyang anak. Bagaman hindi ko pa sinasabi sa kanya. Nalaman ko ito 3 araw na ang nakalipas. Nakaupo sa sahig ng banyo ng dorm ko. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang pregnancy test. 22 ako, takot na takot, at lubusang nagmamahal sa lalaking mas pipiliin ng kanyang pamilyang sirain kaming dalawa kaysa tanggapin ako. Noong gabing iyon, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Nakipaghiwalay ako kay Piolo nang hindi sinasabi sa kanya ang tungkol sa bata. Ibinalik ko ang singsing ng kanyang lola at tinalikuran ang lahat ng binuo namin. Sinabi ko sa kanya na napagtanto kong masyado kaming magkaiba, na hindi ko gusto ang buhay na iniaalok niya sa akin. Nakita kong nadurog ang puso niya sa harapan ko. Nakita ko ang pagkalito at sakit sa mga mata niya at muntik na akong bumigay. Ngunit nanindigan ako. Hinayaan ko siyang maniwala na hindi ko na siya mahal kaysa sabihin ang totoo, na ang mga banta ng kanyang mga magulang ay labis na nagpatakot sa akin. Nadala-dala ko ang kanyang anak, na isinasakripisyo ko ang ating kinabukasan upang maprotektahan siya sa pagpili sa pagitan ko at ng lahat ng kanyang nakagisnan. Pagkaraan ng 3 linggo, nakunan ako. Isang pagkalaglag sa 8 linggo, biglaan at nakakapangwasak. Dinugo ako ng mag-isa sa emergency room ng PGH, nagluluksa hindi lamang para sa batang nawala sa akin, kundi para sa kinabukasang naglaho na. Sinubukan ni Piolo na makipag-ugnayan sa akin sa mga linggong iyon, ngunit hindi ko kayang makita siya. Hindi ko kayang sabihin na sinira ko kami para sa wala, na ang batang dapat sana ay magkakasama naming palalakihin ay wala na. Nang alukin ako ni Vicente ng kasal pagkalipas ng 6 na buwan, pumayag ako. Si Vicente ay ligtas, madaling hulaan, at ganap na kakaiba kay Piolo sa lahat ng aspetong mahalaga. Hindi siya ang pag-ibig ng buhay ko, ngunit nag-alok siya ng seguridad at pagkakataong magsimulang muli. Akala ko, matututunan ko siyang mahalin, o kahit paano ay makahanap ng kontentong buhay sa inaalok niya. Nagkamali ako tungkol doon, tulad ng pagkakamali ko sa napakaraming bagay. Si Vicente ay naging kontrolador sa mga paraang inabot ng maraming taon bago ko lubos na maintindihan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga mungkahi tungkol sa mga damit ko, sa mga kaibigan ko, sa paraan ng pagsasalita ko sa publiko. Unti-unti, ang mga mungkahing iyon ay naging utos, pagkatapos ay mga banta. Inihiwalay niya ako sa mga kaibigan ko sa kolehiyo. Kinumbinsi akong hindi ka-level ng pamilya ko ang kanyang social circle. Ginawa akong umaasa sa kanya pinansyal gamit ang buwan ng allowance. Ang inakala kong proteksyon ay aktwal na pagmamay-ari pala. Sa loob ng 25 taon, nabuhay ako bilang asawa ni Vicente. Ginagampanan ang papel na ibinigay niya sa akin. Natutunan kong manahimik sa mga dinner party, magsuot ng tama para sa mga business function niya,
humingi ng pahintulot bago gumastos o gumawa ng mga plano. Naging uri ako ng babaeng humihingi ng tawad dahil lang sa nabubuhay at napapansin sa mga lugar kung saan hindi naman ako kailangan. Ngunit kailanman ay hindi ko nakalimutan si Piolo. Dala-dala ko ang kwento ng aming pag-ibig na parang isang lihim na sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Itinago ko ang emerald ring ng lola niya sa aking jewelry box. Kahit sinasabi ko sa sarili ko na ibabalik ko ito balang araw kapag hindi na ganoon kasakit. Palagi kong binabasa ang mga balita sa negosyo. Sinusundan ang kanyang karera mula sa malayo habang nagtatayo siya ng sarili niyang imperyo nang walang tulong ng kanyang mga magulang. Ipinagdiwang ko ang kanyang mga tagumpay at ipinagluksa ang kanyang mga pagkabigo ng palihim. Palaging nag-iisip kung naiisip ba niya ako. Ngayon, nakaupo sa loob ng kotse ni Vicente habang nagwawala siya sa galit dahil sa kahihiyang na idulot ko raw sa kanya. Mahigpit kong hawak ang calling card ni Piolo at naramdaman ko ang isang bagay na ilang dekada ko nang hindi naranasan. Pag-asa, kahit ano paman ang nagbalik sa kanya sa buhay ko. Kahit anong biro ng tadhana na ginawa siyang bagong CEO ng pinakamahalagang kliyente ni Vicente, pakiramdam ko ay isa itong pangalawang pagkakataon na hindi ko na pinangarap pa. Ang calling card ay parang apoy sa aking mga kamay. Habang nakaupo ako sa kwarto namin ng gabing iyon, nakatitig sa simpleng puting rektanggulo na may silver embossing. Piolo, Chief Executive Officer, PB Industries, isang numero ng telepono, isang email address, 30 taong pagkakalayo na nauwi sa ilang linya ng teksto. Nakalak si Vicente sa kanyang study room. Simula nang umuwi kami mula sa gala at naririnig ko siya sa telepono, nakausap ang kanyang mga business partner, ang kanyang boses ay tumataas at bumababa sa desperadong mga paliwanag. Makapal ang mga pader sa bahay namin, ngunit hindi sapat para pigilan ang kanyang pag-aalala. Nakasalalay ang lahat sa pagpupulong ngayong gabi sa bagong CEO. At sa halip na makakuha ng kontrata, nasaksihan niya kung paano sumabog ang nakaraan ng kanyang asawa papunta sa kanyang kasalukuyan na parang isang bomba. Sana sinabi ko sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Sana sinabi ko ng kaswal habang nag-aalmusal o sa isa sa mga tahimik naming hapunan na may nakilala akong nagngangalang Piolo noon. Ngunit paano mo ipapaliwanag na nagpakasal ka sa isang lalaki habang labis na nagmamahal sa iba? Paano mo aaminin na ang 25 taong pagsasama ay itinayo sa pundasyon ng isang wasak na puso? Kinuha ko ang maliit na kahoy na jewelry box na itinago ko sa likod ng aparador sa ilalim ng mga makakapal na damit na hindi napapansin ni Vicente. Nahanap ng mga daliri ko ang pamilyar na bigat ng emerald ring na ibinigay sa akin ni Piolo noong kami ay 22 at naniniwala sa habang buhay. Hindi ko ito ibinalik. Kahit sinasabi ko sa sarili ko, ng maraming taon, nagagawa ako ng paraan para maibalik ito sa kanya. Mas simple at mas masakit ang totoo. Iyon lang ang nag-iisang bahagi ng aming pag-ibig na pinahintulutan akong itago. Kuminang ang singsing sa ilaw ng lampara, nagbibigay ng maliliit na berdeng refleksyon sa aking palad. Ang singsing ng lola ni Piolo ay ipinasa sa 4 na henerasyon ng kababaihan sa kanilang pamilya. Kinakabahan siya nang mag-propose siya. Nanginginig ang mga kamay habang isinusuot ito sa daliri ko sa tabi ng sunken garden kung saan madalas kaming mag-aral kapag mainit ang hapon. Naghintay ito para sa tamang babae, sabi niya noong gabing iyon. Madilim ngunit seryoso at puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Naghintay ito para sa'yo. Sinusuot ko iyon ng eksaktong 3 buwan bago nasira ang lahat. Ang alaala ng hapong iyon sa opisina ni Don Fernando ay napakalinaw pa rin para panginginigin ang aking mga kamay. Ipinatawag ako ng ama ni Piolo sa matayog na building nila sa Makati kung saan nakabase ang kumpanya nila at pumunta ako sa pag-aakalang pag-uusapan ang mga plano sa kasal. Sa halip, nakita ko ang sarili kong nakaupo sa kaharap ng isang lalaki na ang malamig na mga mata at mapanlinlang na ngiti ay nakakapanindig balahibo. "Miss?" sabi niya, sumandal sa kanyang leather chair na parang isang mandaragit na na-corner ang kanyang biktima. "Nabalitaan kong nangangako na ang anak ko sa'yo." Inangat ko ang aking baba para magpakita ng kumpiyansa na hindi ko naman nararamdaman. Sa edad na 22, inakala kong sapat na ang tapang para harapin ang lahat.
Engaged na po kami ni Piolo. Plano po naming magpakasal pagkatapos ng graduation. Tumawa si Don Fernando, isang tunog na walang bahid ng saya. Talaga? Nakakatuwa. Sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang magiging buhay may asawa ninyo? Ang mga membership sa country club, ang mga charity gala, ang mga tag-araw sa Balesin o sa ibang bansa. Sa tingin mo ba ay babagay ka sa mundo namin? Tingin ko po, mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa antas sa lipunan. Sagot ko, bagaman nagsimula ng manginig ang aking boses. Pagmamahal, inulit niya ang salita na parang may pait sa dila niya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay isang luho na hindi kayang bayaran ng mga tao sa pamilya ko. May mga responsibilidad si Piolo sa kumpanyang ito, sa pangalan ng pamilya namin, sa legasiya na tumagal na ng 4 na henerasyon. Magpapakasal siya sa isang tao na kayang suportahan ang mga responsibilidad na iyon, hindi sa isang tao na hihila sa kanila pababa. Sasagot sana ako, pero tinaas niya ang kamay niya para patahimikin ako. Partial scholar ka sa UP, hindi ba? Kumukuha ng panitikan. Ang tatay mo ay nagtatrabaho sa construction. Ang nanay mo ay secretary sa isang insurance company. Middle class. Sigurado akong mababait silang tao, pero hindi ganyan ang background na inaasahan namin para sa magiging manugang namin. Bawat salita ay sadyang pinili para makasakit at tumama ang lahat ng ito. Naramdaman kong nag-init ang mukha ko sa kahihiyan at galit, pero hindi pa tapos si Don Fernando. Nag-research ako tungkol sa'yo. Isang tawag ko lang sa mga kakilala ko sa UP at mawawala ang scholarship mo. Magaganda ang grades mo, pero maraming magagaling na estudyante ang nangangailangan ng financial aid. Kapag nawala ang scholarship mo, mapipilitan kang tumigil sa pag-aaral, hindi ba? Lahat ng pangarap mong maging guro, na guminhawa ang buhay, mawawalang parang bula, nanuyo ang lalamunan ko. Ang scholarship, ang lahat-lahat sa akin. Kapag nawala iyon, mapipilitan akong tumigil at baka hindi na makabalik kailanman. Walang kakayahan ang mga magulang ko na pag-aralin ako at nagpa-part-time na ako sa 3 trabaho para lang masuportahan ang sarili ko. Pero hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Don Fernando, mas lalong lumalapad ang ngiti. Akala ni Piolo, handa na siyang isuko ang trust fund niya para sa'yo, para magsimula ng mag-isa. Pag-ibig ng mga bata, napaka-romantiko, pero ang hindi niya naiintindihan ay kaya kong siguraduhin na mabibigo siya. Bawat pinto na subukan niyang buksan, kaya kong isara. Bawat trabahong applyan niya, bawat business loan na kailangan niya, may mga koneksyon ako kahit saan. Kaya kong siguraduhin na si Piolo ay magiging isa lang ordinaryong college graduate na may mamahaling edukasyon pero walang pupuntahan. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Unang beses kong naintindihan kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng pamilya nila. Hindi lang ito tungkol sa pera o katayuan sa lipunan. Tungkol ito sa lubos at ganap na paninira. Kaya ganito ang mangyayari, sabi ni Don Fernando, nakasandal sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk. Makikipaghiwalay ka sa anak ko. Sasabihin mo sa kanya na napagtanto mong hindi kayo para sa isa't isa, na magkaiba kayo ng gusto sa buhay. Ibabalik mo sa kanya ang singsing ng lola niya at tatalikuran mo siya. At kapalit nito, sisiguraduhin kong gagraduate ka ng buo ang scholarship mo. Pwede pa kitang irekomenda sa ilang sikat na paaralan kapag handa ka ng magturo. Ang alok ay parehong pabor at nakakatakot sa sobrang kalkulado. Binibili niya ako, ngunit nag-aalok din siya ng nag-iisang pagkakataon para tapusin ang pag-aaral ko at bumuo ng buhay para sa sarili ko. Paano kung tumanggi ako? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot, edi pareho kayong masisira. Hindi mapapatawad ni Piolo ang sarili niya sa pagkasira ng kinabukasan mo at hindi mo mapapatawad ang sarili mo sa pagkasira ng buhay niya. Kahit anong mangyari, hindi magtatagal ang relasyon ninyo. Sa ganitong paraan, kahit papaano, isa sa inyo ang makakatupad ng pangarap. Dapat sinabi ko kay Piolo ang lahat. Dapat tumakbo ako agad sa kanya at umamin sa mga banta ng ama niya. Ngunit 22 lang ako at takot na takot. May bitbit na sikretong hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Buntis ako sa anak ni Piolo. Nalaman ko ito 3 araw.
bago ang meeting na iyon kay Don Fernando. Nakaupo sa malamig na sahig ng banyo ng dorm ko. Nanginginig habang hawak ang plastic na pregnancy test. 2 pink na linya na nagbago sa lahat. Plano ko sanang sabihin kay Piolo ng weekend na iyon. Inisip kung paano liliwanag ang mukha niya sa saya. Napag-usapan na namin ang tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Tungkol sa pamilyang bubuuin namin balang araw. Dumating nga lang ng mas maaga ang balang araw na iyon kaysa sa inaasahan namin. Ngunit sapat ang pagmamahal namin sa isa't isa para harapin ang anumang bagay. Maliban sa mga banta ni Don Fernando na hindi na lang sa aming dalawa nakatutok ngayon. Nakatutok ito sa hindi pa namin naisisilang na anak, sa kinabukasang sinisimulan na naming buuin. Kung tatanggi ako sa kanyang ultimatum, sisirain niya ang karera ni Piolo, tatanggalin ang edukasyon ko, at sisiguraduhing isisilang ang sanggol namin sa hirap at kahirapan. Ginawa ko ang desisyong nagmumulto pa rin sa akin hanggang ngayon. Pinili kong isakripisyo ang pag-ibig namin para maprotektahan ang kinabukasan ng anak namin. Ang pakikipaghiwalay ay ang pinakamahirap na ginawa ko. Nakipagkita ako kay Piolo sa paborito naming cafe sa Katipunan, kung saan madalas kaming nag-aaral at nagpaplano ng aming kinabukasan. Nauna na siya doon, nakaupo sa paborito naming pwesto, malapit sa bintana, at nagliwanag ang mukha niya nang makita ako, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ayan na pala ang napakaganda kong fiancé, sabi niya. Tumayo para halikan ako. Kamusta ang meeting kay Papa? Sana, hindi naman masyadong nakakatakot. Minsan masyado siyang seryoso kapag usapang negosyo. Hindi ko siya matingnan ng diretso. Sa halip, tumitig ako sa engagement ring sa kaliwa kong kamay. Ang emerald ay kumikinang sa sinag ng araw mula sa bintana. Kailangan nating mag-usap, Piolo. Siguro may napansin siya sa tono ko dahil biglang nawala ang ngiti niya. Anong problema? Pinilit kong salubungin ang mga mata niya. Ang matatalim na mga mata na tinitingnan ako nang may labis na pagmamahal sa loob ng 1 taon. Pinag-isipan ko ang tungkol sa engagement natin. Tungkol sa ibig sabihin ng kasal. Okay. Dahan-dahan siyang umupo, may halong kaba sa ekspresyon niya. Ano tungkol doon? Tingin ko hindi tayo para sa isa't isa. Parang lason sa bibig ko ang kasinungalingan. Magkaiba tayo ng gusto sa buhay. Tinitigan ako ni Piolo ng matagal, nagtatalo ang pagkalito at sakit sa mukha niya. Anong sinasabi mo doon? Pinlano na natin ang lahat. Pareho tayo ng gusto. Hindi tayo pareho. Hinubad ko ang singsing. Madaling dumausdos ang metal sa daliri ko. Medyo lumuwag ito kamakailan. Siguro dahil wala akong gana kumain mula nang malaman kong buntis ako. Napagtanto ko na hindi ako bagay sa mundo mo sa mga country club, sa mga inaasahan ng lipunan, sa pressure na magpanggap na ibang tao. Gusto ko ng mas simpleng buhay. E di magiging simple ang buhay natin. Mabilis na sagot ni Piolo. Inaabot ang mga kamay ko sa kabila ng mesa. Down! Wala akong pakialam sa mga iyon. Pwede tayong mabuhay kung paano mo gusto. Binawi ko ang mga kamay ko bago pa makapagpahina ng loob ko ang paghipo niya. Hindi lang ito tungkol sa kung paano tayo mamumuhay. Tungkol ito sa kung sino tayo. Ikaw ang magmamana ng negosyo ng pamilya ninyo balang araw. Kailangan mo ng asawa na kayang suportahan ang mundong iyon, na nakakaintindi rito. Hindi ako iyon. Ikaw na ikaw iyon. Pilit ni Piolo. Tumataas ang boses dahil sa desperasyon. Matalino ka, maganda, mabait. Ikaw ang lahat ng gusto ko sa isang asawa, sa isang partner. Don, saan nanggagaling ito? Noong nakaraang linggo lang, excited ka pang magtingin ng mga apartment para sa susunod na taon. Anong nagbago? Lahat. Gusto kong sabihing nagbago ang lahat noong ipinakita ng tatay mo kung hanggang saan ang kayang gawin ng pamilya mo. Noong napagtanto ko na ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi sapat para protektahan ang batang lumalaki sa sinapupunan ko. Sa halip, inilapag ko ang emerald ring sa mesa sa pagitan namin. Ang maliit na pagtunog ng metal laban sa kahoy ay parang putok ng baril sa tahimik na cafe. Ibinabalik ko na sa'yo ang singsing mo. Tinitigan ni Piolo ang singsing na parang isa itong makamandag na ahas. Hindi Don. Kabaliwan to. Kung ano man ang problema,
Aayusin natin. Mahal natin ang isa't isa. Hindi sapat ang pag-ibig sa lahat ng oras. Tahimik kong sabi. Kinasusuklaman ang sarili ko sa katotohanan ng mga salitang iyon. Sapat ito para sa atin, mariing sagot ni Piolo. Kailangang sapat ito. Tumayo ako bago ko tuluyang mawala ang aking tapang. Patawad, Piolo. Patawad talaga. Pero ito ang makakabuti. Makakabuti? Tumayo ng mabilis si Piolo. Kumuskos ang upuan sa sahig. Paano naging makakabuti ang maghiwalay tayo? Dawn, kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa isang kahindik-hindik na sandali, muntik ko nang gawin. Muntik ko nang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga banta ng tatay niya. Tungkol sa pagbubuntis. Tungkol sa imposibleng pagpipilian na pinilit sa akin. Ngunit umalingaw-ngaw sa isip ko ang babala ni Don Fernando. Hindi mapapatawad ni Piolo ang sarili niya sa pagkasira ng kinabukasan mo. At hindi mo mapapatawad ang sarili mo sa pagkasira ng buhay niya. Paalam, Piolo. Bulong ko. At tinalikuran ko ang nag-iisang lalaking minahal ko. Pagkaraan ng 3 linggo, nakunan ako. Mag-isa ako nang mangyari iyon. Nakararanas ng matinding cramp at pagdurugo sa maliit na dorm room ko noong maulan na Huwebes ng umaga. Nang makarating ako sa health service ng campus, tapos na ang lahat. Ang 8 linggong pagbubuntis ay nagtapos ng kasing bilis at tahimik kung paano ito nagsimula. Nangyayari talaga ang mga ganitong bagay minsan. Malumanay na sabi sa akin ng doktor, madalas sa unang trimester. Hindi ibig sabihin na may mali sa'yo o hindi ka na magkakaroon ng malusog na pagbubuntis sa hinaharap. Ngunit alam ko ang totoo. Isinakripisyo ko ang relasyon namin ni Piolo para protektahan ang anak na wala na. Sinira ko ang pagmamahalan namin para sa wala. Sinubukan akong kontakin ni Piolo sa mga linggong iyon. Nag-iwan ng mga mensahe na hindi ko sinagot. Nagpupunta sa mga lugar kung saan alam niyang nandoon ako. Iniwasan ko siya taglay ang husay ng isang tao na masyado nang wasak ang puso para ipagsapalaran ang higit pang pagdurusa. Nang kalaunan, tumigil din siya. Graduate siya at umalis. At hindi ko na siya nakita pa kailanman hanggang ngayong gabi. 6 na buwan pagkatapos naming maghiwalay, inalok ako ng kasal ni Vicente. Kakilala ng tatay ko sa negosyo si Vicente. 12 anyos ang tanda sa akin at walang-wala kay Piolo sa lahat ng aspetong mahalaga. Siya ay matatag, madaling hulaan at lubos na ligtas. Nang pumayag ako, hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil pagod na akong mag-isa sa kalungkutan ko. Pagod na sa pagtitingin sa emerald ring ng lola ni Piolo gabi-gabi bago matulog. Akala ko matututunan ko ring mahalin si Vicente. Akala ko ang kaligtasan at seguridad ay sapat na para makabuo ng isang buhay. Nagkamali ako tungkol doon, gaya ng pagiging mali ko sa napakaraming bagay. Ngayon, 25 taon nang lumipas, nakaupo ako sa kwarto ng bahay na binili ni Vicente para ipagmalaki ang tagumpay niya. Hawak ang calling card ni Piolo at ang singsing ng kanyang lola. Nag-iisip kung totoo nga ba ang pangalawang pagkakataon o isang malupit na biro lang ng universo sa mga taong nawalan na ng lahat ng mahalaga sa kanila. Bukas, kailangan kong magpasya kung tatawagan ko ba ang numerong nakasulat sa puting card na iyon. Kung bubuksan ko ba ang pinto na isinara ko. 3 dekada na ang nakalipas nang ako ay bata, buntis, at sapat ang takot para maniwala na ang pag-ibig ay hindi pinaglalaban. Ang tanong ay kung sapat ba ang tapang ko ngayon para tuklasin kung ano sana ang naging kaibahan kung pinili kong lumaban kaysa tumakbo. Gumugol ako ng 3 walang tulog na gabi sa pagtitig sa calling card ni Piolo bago ko nahanap ang lakas ng loob na tumawag. Sa tuwing kukunin ko ang telepono, umaalingaw-ngaw sa isip ko ang boses ni Vicente, dala ang lahat ng dahilan kung bakit hindi ko dapat gawin. Ang lahat ng paraan kung paano nito masisira ang maingat na binuong buhay na pinagsamahan namin. Ngunit habang gising ako ng 3:00 ng madaling araw, napagtanto ko na ang maingat na binuo ay isa lamang ibang paraan para sabihing lubos na walang kwenta. Noong Huwebes ng umaga, maagang umalis si Vicente para sa isang golf meeting kasama ng mga potensyal na investor. Mga desperadong tao na tulad niya na sinusubukan isalba ang palubog na negosyo sa pamamagitan ng pagkakamay at maling pangako. Hinintay ko muna hanggang sa marinig kong umalis
ang sasakyan niya mula sa driveway bago ako naglakad papunta sa telepono sa kusina. Nanginginig ang mga kamay habang dinidayal ko ang numerong naka-emboss sa pilak sa puting card. PB Industries, opisina ni Mr. Piolo. Sagot ng isang profesional na babaeng boses. Ako po si. Tumigil ako, napagtantong hindi ko alam kung paano magpakilala. Hindi na ako ang girlfriend niya noong kolehiyo. Hindi na ako ang nawalang pag-ibig niya. Ako ang asawa ni Vicente, na tumatawag sa lalaking nagtapat ng pagmamahal sa akin sa harap ng maraming kilalang tao sa Maynila. Ako po si Don. Pinatawag po ako ni Sir Piolo. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos ay naging mas magiliw ang boses niya. Siyempre po, Ma'am Don. Inaasahan po ni Sir Piolo ang tawag ninyo. Pakihold lang po saglit. Tila inabot ng habambuhay ang paghihintay. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Nakikinig sa classical music na nagpapaalala sa akin ng mga konsyerto na pinupuntahan namin ni Piolo nang mag-aaral pa kami. Siya ang nagpakilala sa akin kina Mozart at Beethoven. Nakaupo sa tabi ko sa auditorium ng universidad at pinagmamasdan ang mukha ko habang natutuklasan ko ang ganda ng mga simponya na hindi ko pa naranasang pakinggan. Don. Dumating ang boses niya sa linya na parang isang haplos, katulad ng paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko. Kapag kaming dalawa lang sa apartment niya, nakabalot sa mga bisig ng isa't isa at nag-uusap tungkol sa aming kinabukasan. Salamat sa pagtawag. Muntik ko nang hindi gawin. Inamin ko. Nagulat ako sa sarili kong katapatan. Hindi ako sigurado kung matalino ba tong ginagawa ko. Walang kinalaman ang pagiging matalino rito. Malumanay na sabi ni Piolo. Minsan, ang mga bagay ay kailangan lang talagang gawin. Pwede ba tayong magkita para magkape? Sa lugar kung saan makakapag-usap tayo nang walang istorbo. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sa lugar kung saan hindi kami mahahanap ni Vicente. Kung saan hindi gagawa ng eksena na katulad noong sa gala. May maliit na cafe sa Maginhawa, ang Kapehan. Alam mo ba yon? Pupuntahan ko. Makararating ka ba doon sa loob ng 1 oras? 1 oras? 60 minuto para magdesisyon. Kung may lakas ako ng loob na makita siyang muli, umupo sa kaharap niya at marinig kung ano man ang sasabihin niya. 60 minuto para pumili sa pagitan ng nakasanayan kong buhay at sa posibilidad ng isang bagay na akala ko ay nawala na magpakailanman. Pupunta ako, sabi ko, at ibinaba ko na ang telepono bago pa magbago ang isip ko. Ang Kapehan sa Maginhawa ay nakatago sa pagitan ng isang bookstore at isang ukay-ukayan. Ang uri ng lugar kung saan ang mga artista at estudyante ay nagtatagal ng ilang oras para sa isang baso ng kape habang nagsusulat o nag-aaral para sa exams. Nahanap ko iyon ilang taon na ang nakalipas sa isa sa mga madalang kong paglabas ng mag-isa. At madalas akong pumunta rito kapag masyado nang nakakasakal ang kontrol ni Vicente. Kapag kailangan kong ipaalala sa sarili ko na may mundo pa sa labas ng aming bahay na marmol ang sahig kung saan malayang tumatawa ang mga tao at nag-uusap tungkol sa mga ideya sa halip na stocks. Dumating ako ng 15 minuto nang maaga at pumili ng mesa sa isang sulok kung saan ang mga anino mula sa brick walls ay magbibigay ng privacy. Amoy kape at pastry ang cafe at ang mahinang bulungan ng mga nag-uusap ay lumikha ng isang payapang lugar. Nag-order ako ng latte na hindi ko naman gusto at tiningnan ang pinto. Ang puso ko ay kumakabog na parang ibong nakakulong sa aking dibdib. Eksaktong dumating si Piolo sa oras. Tinitingnan ang buong kwarto hanggang sa mahanap ng mga mata niya ang sa akin. Iba ang itsura niya sa liwanag ng araw mula sa mga bintana ng cafe. Mas matanda, oo, pero mas matikas. Ang binatang minahal ko noon ay naging isang lalaking nakakaakit ng pansin nang hindi nag-uutos. May suot na awtoridad na parang isang mamahaling damit. Ngunit nang ngumiti siya sa akin, iyong totoong ngiti na unang beses kong nakita simula noong gabi ng gala. Nakita ko ang bakas ng 22 anyos na lalaki na nag-propose sa akin sa sunken garden. Napakaganda mo. Sabi niya nang umupo siya sa tapat ko at naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Ilang taon na akong hindi tinatawag na maganda ni Vicente. Presentable. Siguro kapag nakadamit ako ng maayos para sa kanyang mga business event. Maayos.
kaaya-aya, pero hindi maganda. Ang successful mo na, sagot ko. Inililipat ang usapan dahil hindi ko na alam kung paano tumanggap ng papuri. Medyo nawala ang ngiti ni Piolo. Ang tagumpay ay hindi katumbas ng kaligayahan doon. Natutunan ko yan sa masakit na paraan. Dumating ang waitress para kunin ang order ni Piolo. Black coffee. Katulad ng iniinom niya noong kolehiyo kapag puyat kami sa pag-aaral. Pag-alis ng waitress, namayani ang nakakailang nakatahimikan sa pagitan namin. Puno ng 30 taon na mga hindi nasabing salita at hindi nasagutang mga tanong. Bakit ka umalis? Tanong ni Piolo. Tahimik pero diretso ang boses. Yung totoong dahilan. Hindi yung kwentong magkaiba tayo ng gusto. Hindi ako naniwala doon. Kahit isang segundo, pinaghandaan ko na ang usapang ito sa isip ko. Sa loob ng 3 araw, naghahanap ng mga salitang magpapaliwanag nang hindi naglalabas ng masyadong impormasyon. Ngunit pag upo ko sa harap niya, nakikita ang sakit na nakatira pa rin sa madilim niyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, nahanap ko ang sarili kong sinasabi sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang mga banta ng kanyang ama. Ang meeting sa malamig na opisina sa Makati, kung saan ipinagdiinan ni Don Fernando kung paano niya sisirain ang aming mga pangarap kung hindi ako lalayo. Sinabi ko sa kanya ang pagbubuntis na itinago ko sa lahat, ang pagkawala ng aming anak 3 linggo pagkatapos nating maghiwalay, ang pagpapakasal ko kay Vicente dahil pagod na akong magluksa mag-isa. Nakinig si Piolo nang hindi sumasabat. Mas lalong namumutla ang mukha niya sa bawat revelasyon nang matapos ako. Natahimik siya ng matagal. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa ibabaw ng maliit na mesa ng cafe. Pinagbantaan ka ng tatay ko. Sa wakas ay sabi niya, tahimik at mapanganib ang boses. At buntis ka sa anak ko. Tumango ako. Hindi kayang pagkatiwalaan ang sarili kong boses. Diyos ko, Don. Pinadaanan ni Piolo ng 2 kamay ang kanyang buhok. Isang kilos na natatandaan ko kapag nabubugnot siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Dahil 22 ako at takot na takot, sabi ko. Halos pabulong ang boses ko dahil kinumbinsi ako ng tatay mo na ang pagmamahal ko sa'yo ay sisira sa ating dalawa. Dahil inakala ko na pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ako? Tumawa si Piolo. Pero walang halong saya iyon. Pinoprotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagdudurog ng puso ko at pag-iwan sa akin. Pinoprotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagpapaasa sa akin sa loob ng 30 taon na hindi ako naging sapat para mapanatili ka. Ang sakit sa boses niya ay hindi makayanan. Kusa kong inabot ang kabilang mesa. Tinakpan ng kamay ko ang kanyang nakakuyom na kamao. Piolo, patawad. Inakala ko na tama ang ginagawa ko. Inikot niya ang kanyang kamay ng paitaas. Hinuhuli ang mga daliri ko. Mainit at pamilyar ang paghipo niya. Kahit 3 dekada na ang nakalipas. Namatay ang tatay ko 5 taon na ang nakakaraan. Tahimik niyang sabi. Ginugol ko ang huling 15 taon ng buhay niya sa pagsubok na makuha ang pag-apruba niya. Pilit na pinapatunayan na kaya kong bumuo ng isang bagay nang wala ang tulong niya. Hindi ko alam ang mga banta. Hindi ko alam ang ginawa niya sa'yo. Wala na yun ngayon, sabi ko. Kahit alam naming pareho na kasinungalingan iyon. Mas mahalaga ito ngayon dahil ang pag-intindi sa nakaraan ang tanging paraan para magkaroon ng saysay ang kasalukuyan. Mahalaga yan sa akin, mariing sabi ni Piolo. Mahalaga yan dahil kailangan mong malaman na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Hindi noong umalis ka. Hindi noong nagpakasal ka kay Vicente. Hindi noong pinakasalan ko si Casey dahil ipinilit ng mga magulang ko na kailangan ko ng asawang nararapat sa akin. Hinanap kita, Don, sa loob ng maraming taon. Kumuha ako ng mga investigador, sinundan ang mga leads na nauwi sa wala. Hindi ako nawala ng pag-asa na balang araw ay makikita kitang muli. Nanikip ang puso ko sa kirot ng pagtatapat niya. Divorce na kami ni Casey, 3 taon na ang nakakaraan. Patuloy niya. Maayos na paghihiwalay, walang anak, walang totoong pagmamahalang nasira sa aming dalawa. Alam naman naming pareho na nagpakasal kami sa maling mga dahilan. At noong nakaraang buwan, nahanap na rin kita.
Na-trace ng mga investigador ko ang records ng kasal mo, ang address mo. Plano ko sanang lapitan ka ng maingat, ng matiwasay. Hindi ko kailanman inakala na lalakad ako papasok sa gala na yon at makikita kitang nakatayo doon na parang panaginip lang. Ang bigat ng kanyang mga salita ay naiwan sa pagitan namin na parang pangako at banta. Nahanap niya ako, plano niya akong kausapin. Hinahanap niya ako sa loob ng 30 taon. Ang buhay na binuo ko kasama si Vicente, ang maingat na napapanatiling gawain ng kasal namin. Ang kaligtasang inakala kong kailangan ko. Lahat ng iyon ay biglang naging marupok na parang papel. Ano nang mangyayari ngayon? Tanong ko, kahit takot ako sa sagot. Humigpit ang hawak ng kamay ni Piolo sa kamay ko. Nasa sayo yan. Alam kong may asawa ka. Alam kong komplikado to. Pero Don, alam ko rin na ang naging tayo ay totoo at hindi ko tingin na namatay na iyon. Hindi para sa akin. At sa tingin ko, hindi rin para sa'yo. Tama siya. At alam naming pareho iyon. Nakaupo sa harapan niya sa maliit na cafe na iyon. Nararamdaman ko ang paghilang pabalik sa kanya. Kasing lakas noong 22 kami. At naniniwala na ang pag-ibig ay kaya ang lahat. Ngunit hindi na ako 22. 57 na ako at kasal sa isang lalaking kinokontrol ang bawat bahagi ng buhay ko na kailanman ay hindi ako papakawalan ng walang away. Hindi ako papayagan ni Vicente na makipaghiwalay ng maayos. Tahimik kong sabi. Hindi ng kusa. Pagmamay-ari niya ako, hindi isang tao, at kailangan niya ng pagsunod ko para mapanatili ang imahe niya, lalo na ngayon na naghihirap ang negosyo niya. Kung ganon, huwag kang humingi ng permiso niya, simpleng sabi ni Piolo. Iwan mo siya, magtrabaho ka sa akin. Sisiguraduhin kong protektado ka financially at legally. Ang alok ay nanatili sa hangin sa pagitan namin, nakakaakit at nakakatakot ng sabay. Ang trabaho ay magbibigay sa akin ng kalayaan. Isang paraan para masuportahan ang sarili ko nang walang buwan ng allowance ni Vicente. Ang pagtatrabaho para kay Piolo ay magbibigay sa akin ng dahilan para makita siya araw-araw. Para buuin ulit ang kung anuman ang koneksyong natitira sa aming dalawa. Ngunit nangangahulugan din ito ng giyera laban kay Vicente na ituturing ang pagtatrabaho ko kay Piolo bilang sukdulang kataksilan. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Sabi ko, bagaman may bahagi sa akin na gustong sumang-ayon agad. Gustong maglakad palabas ng cafe na iyon, patungo sa bagong buhay, nang hindi lumingon pabalik. Tumango si Piolo, palaging nakakaunawa. Kumuha ka ng lahat ng oras na kailangan mo. Pero Don, nilabas niya ang isa pang calling card. Ang isang ito ay may personal niyang cellphone number sa likod. Huwag kang mawawala sa akin ulit. Ano man ang desisyon mo, huwag ka na lang biglang maglaho. Hindi ko na yan kakayanin ulit. Kinuha ko ang card. Nagkadikit muli ang aming mga daliri. Hindi ako mawawala. Nangako ako. At seryoso ako roon. Umupo kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Umiinom ng lumamig ng kape habang hinuhukay ang mga guho ng aming nakaraan. Nang tumayo si Piolo para umalis, yumuko siya at hinalikan ang pisngi ko ng marahan, tulad ng ginagawa niya noong mag-aaral pa kami. Nang hinahatid niya ako pabalik sa dorm, pagkatapos ng mahabang oras ng pag-aaral sa library. Maghihintay ako, malumanay niyang sabi, kahit gaano pa katagal. Pinanood ko siyang umalis. Ang lalaking ito na minahal ako ng 30 taon nang hindi alam kung bakit ko siya iniwan. Biglang pakiramdam ko ay ang lungkot ng cafe nang wala siya. Parang naglaho lahat ng ilaw sa kwarto. Naupo akong mag-isa kasama ang malamig kong kape at sinubukan isipin kung paano ang magiging buhay ko, kung magiging matapang akong piliin ang pag-ibig kaysa sa kaligtasan, ang mga posibilidad kaysa sa nakasanayan. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong biyahe sa traffic ng Maynila, kasabay ng napakaraming iniisip. Nakatago ang card ni Piolo sa bag ko, sa tabi ng unang card na ibinigay niya sa akin sa gala. At nararamdaman ko sila doon na parang isang palihim na pagtibok ng puso. Nang makapasok ako sa driveway namin, halos nakumbinsi ko na ang sarili kong kaya ko to, na pwede kong sabihin kay Vicente na aalis ako, na kukunin ko ang trabaho sa kumpanya ni Piolo, na tapos na ang kasal namin. Ngunit naghihintay sa akin si Vicente sa kusina pagpasok ko ng pinto.
At sa isang tingin pa lang sa mukha niya, nalaman kong ang desisyon ay hindi pala hawak ng mga kamay ko. Saan ka nang galing? Galit niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng hinala at kinokontrol na galit. Nagkape lang, maingat kong sabi. Isinasabit ang bag ko malapit sa pinto at sinusubukan magpanggap na inosente. Gusto ko lang lumabas ng bahay saglit. Nagkape? Inulit ni Vicente ang salita na parang bago ito sa pandinig. Para sa 3 oras? Nawala na pala ako ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Iba ang pag-usad ng oras kapag hinuhukay ninyo ang 30 taon ng natatagong nararamdaman. Na sinusubukang intindihin ang mga desisyong humubog sa buong buhay mo. Gumawa rin ako ng ilang asikaso pagkatapos. Nagsinungaling ako ng tuloy-tuloy. Namalengke, dumaan sa laundry, at kung ano-ano pa. Humakbang palapit si Vicente. Sinusuri ng kanyang kulay abong mga mata ang mukha ko. Namalengke, sabi niya. Nasaan na ang mga pinamili mo? Bumagsak ang sikmura ko. Dahil sa pagiging okupado ko kay Piolo at sa usapan namin, nagmaneho ako ng diretso pa uwi nang hindi man lang huminto kahit saan. Na nakalimutan kong kunin, marami kasi akong iniisip. Anong ibang bagay? Napakatahimik na ng boses ni Vicente. Ang tono na ginagamit niya kapag pilit niyang kinokontrol ang galit sa pampublikong lugar. Ano bang napakahalagang bagay iyon para makalimutan mong gawin ang sinabi mong dahilan ng pag-alis mo? Nararamdaman kong nagsasara ang bitag sa akin. Nararamdaman ko na ang hinala ni Vicente ay nagiging isang mas mapanganib na bagay. Simulat sa pool ay seloso at mapag-angkin siya. Ngunit at ang pagkikita kay Piolo sa gala ay nag-trigger ng isang kakaibang puwersa sa kanya. Alam niyang nawawalan siya ng kontrol at gagawin ng isang lalaking tulad ni Vicente ang lahat para panatilihin ang kanyang hawak sa inaakala niyang pag-aari niya. Wala namang mahalaga. Tahimik kong sabi. Kinasusuklaman ang sarili ko sa pamilyar na pagbigay na ito. Pasensya na. Lalabas na lang ulit ako para kunin ang mga groceries. Hindi. Hinawakan ni Vicente ang braso ko. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat ng sapat para makapag-iwan ng pasa. Wala kang pupuntahan. Hindi ngayon. Hindi bukas. Hindi hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang kalokohang ginagawa ninyo ni Piolo. Isang saglit, nagkatinginan kaming dalawa sa loob ng kusinang may sahig na marmol na binili ni Vicente para ipakita ang tagumpay niya. Nakikita ko ang refleksyon ko sa mga mata niya at ang nakita ko doon ay hindi asawa o partner o tao. Ang nakita ko ay isang pag-aari na naglakas loob na magkaroon ng sariling kagustuhan at hindi kailanman magiging mapagbigay si Vicente sa ganitong uri ng pagsuway. Doon ko malinaw na napagtanto na ang pagpili kay Piolo ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, pangalawang pagkakataon o paghihilom ng luma sugat. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Dahil ang pananatili kay Vicente ay unti-unting papatay sa bawat bahagi ng buhay ko na buhay pa. At nabigay ko na ang 25 taon ng aking buhay sa kanya. Humigpit ang hawak ni Vicente sa braso ko hanggang sa mapadaing ako at may nakita akong dumaan sa mukha niya, kasiyahan sa aking sakit. Nakita ko na ang tingin na iyon noon, bagaman sinasabi ko sa sarili ko na naiisip ko lang iyon. Natutuwa si Vicente sa kawalan ko ng kakayahan, sa pagsunod ko, sa maliliit na paraan na kaya niyang ipakita ang kapangyarihan niya sa akin. Bitawan mo ako, tahimik kong sabi. Sinusubok ang tubig ng pagre-rebelde sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. Kung hindi malamig at mapanganib ang ngiti ni Vicente. Tatawagan mo ang boyfriend mo? Tatakbo ka kay Piolo at isusumbong mo kung gaano kasama ang asawa mo? Ang pangungutya sa boses niya ay ginawa para iparamdam na mukha akong tanga at bata, na para bang isang nakakatawang panaginip lang ang aking nararamdaman. Teknik niya na ito sa paglipas ng mga taon, maliitin at kontrolin. Ngunit may nagbago na sa akin simula noong nakausap ko si Piolo sa cafe na iyon. Simula nang nalaman ko ang totoo kung bakit nasira ang aming pag-ibig. Bitawan mo ako, inulit ko. Mas matatag na ang boses ko. Tinitigan ako ni Vicente ng matagal. Saka binitawan ng braso ko na halos magpatumba sa akin pabalik. Akala mo nagmamahalan kayo, sabi niya. Ang boses ay puno ng paghamak. 57 anyos na parang teenager sa kanyang unang crush. Nakakaawa ka, Don.
Talagang nakakaawa. Hinimas ko ang namumulang marka ng mga daliri niya sa braso ko. Marka na magiging kulay ube bukas. Ang nakakaawa ay ang lalaking kailangang manakit ng asawa niya para maramdamang makapangyarihan siya. Lumabas ang mga salita bago ko pa napigilan. At nakita ko ang pamumutla ni Vicente sa galit. Sa 25 taon ng pagsasama namin, hindi ko pa siya nakakausap ng ganoon. Hindi ko kailanman direktang hinamon ang kapangyarihan niya. Pareho naming alam na may nagbago sa aming dalawa at hindi na ito mababalik sa nakasanayang sayaw namin ng dominasyon at pagsunod. Gusto mong malaman kung ano ang nakakaawa? Sabi ni Vicente. Mababa at mapanganib ang boses. Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang nakakaawa. Hinanap ka ni Piolo ng 30 taon. 30 taon ng pagkuha ng mga private investigator. Panlilin lang na impormasyon. At desperadong paghahanap. At alam mo ba kung ano ang totoong nakakaawa? Alam ko kung nasaan ka sa buong panahon na iyon para akong tinamaan ng mga salita niya. Ano? Tumawa si Vicente. Isang tunog na walang init o saya. Tama ang narinig mo. Alam kong hinahanap ka ni Piolo. Alam ko ang tungkol sa mga investigator, sa mga pagtatanong, sa mga background check. Sinigurado kong bawat lead ay mauuwi sa wala. Bawat daan ay putol. Pinrotektahan kita mula sa kanya, Don. Inilayo ko siya sa asawa ko. Sa buhay natin. Tinitigan ko ang asawa ko, ang lalaking ito na kasama ko sa loob ng isang kapat na siglo, at napagtanto kong hindi ko siya kilala. Ikaw? Alam mong hinahanap niya ako? Siyempre alam ko. Si Piolo hindi naman patago kumilos. Ang pera ay may boses. Mahal ko at hindi masyadong patago ang mga investigator niya noong naghahanap sila. Inayos ni Vicente ang necktie niya. Isang kilos na nagpapahiwatig ng kanyang pagbalik sa sibilisadong pag-uugali, pero ang mga mata niya ay nanatiling malamig at kalkulado. Ang unang pagtatanong ay nangyari 6 na buwan pagkatapos nating magkasal. May isang private detective na tumatawag-tawag at nagtatanong tungkol sa'yo. Hindi na kailangang pag-isipan kung sino ang nasa likod niyon. Nanlupaypay ang mga binti ko at kumapit ako sa gilid ng kitchen counter para masuportahan. Hindi mo sinabi sa akin. Bakit ko sasabihin sa'yo? Para makatakbo ka pabalik sa boyfriend mo noong kolehiyo? Para sirain mo ang pamilya natin dahil sa isang pangarap? Ipinagkibit balikat ni Vicente. Pinrotektahan ko ang relasyon natin, Don. Pinrotektahan kita sa paggawa ng malaking pagkakamali. Pinrotektahan mo ang sarili mo, sabi ko, nang may lumalakas na pangunawa na parang yelo sa utak ko. Alam mo na kapag nahanap ako ni Piolo, kung sinabi niya sa akin ang totoo kung bakit kami naghiwalay, iiwan kita. Matalas na parang kutsilyo ang ngiti ni Vicente. At iiwan mo ba ako? Kung sumipot si Piolo sa pinto natin, 10 taon na ang nakakaraan. 20 taon na ang nakakaraan. Iiwan mo ba ako para sa kanya? Ang tapat na sagot ay oo. At pareho naming alam iyon. Kahit nasa kaibuturan ng aking kalungkutan kay Vicente, kahit noong ang kasal namin ay parang parusang pagkakakulong na pinaglilingkuran ko para sa mga kasalanang hindi ko maalala kung kailan ginawa. Iiwan ko siya para kay Piolo nang walang pag-aalinlangan. Alam iyon ni Vicente at inasahan niyang hindi ko alam kaya nakakulong pa rin ako. Paano? Tanong ko. Halos pabulong ang boses ko. Paano mo napigilan ang mga investigator? Pera, kadalasan panunuhol, peking impormasyon, mga peking ebidensya. Nakakagulat kung ano ang kayang gawin ng mga tao para sa tamang presyo. Nagsalin si Vicente ng isang baso ng scotch mula sa bote sa kitchen counter. Kaswal at walang pakialam ang mga kilos niya na parang nag-uusap lang kami tungkol sa lagay ng panahon at hindi sa 30 taong manipulasyon. May mga koneksyon din ako, Don, mga business partner na may utang na loob sa akin na kayang pawiin ang mga problema kapalit ng tamang konsiderasyon. Inisip ko si Piolo na nakaupo kaharap ko sa cafe. Sinasabi sa akin kung paano niya ako hinanap ng maraming taon, kung paano siya hindi nawalan ng pag-asa na mahanap ako. Lahat ng mga taon ng pag-iimbestiga, pagkuha ng detective matapos ng isa pang detective na nagpakain sa kanya ng mga kasinungalingan dahil binabayaran sila ng asawa ko. Sinira mo rin ang buhay niya, napagtanto ko,
at kinilabutan ako. Hindi mo lang siya inilayo sa akin. Pinahirapan mo siya ng 30 taon para papaniwalain siyang ayaw kong magpahanap. Iniligtas ko ang buhay niya. Malupit na pagtatama ni Vicente. Obsessed si Piolo sa'yo, Don. Sobrang obsessed. Kung hindi ako nakialam, sasayangin niya ang buong kinabukasan niya kakahabol sa isang babae na nag-move on na pinili ang ibang daan. Hindi kita kailanman pinili, sabi ko. Ang katotohanang lumabas na parang lason mula sa isang lumang sugat. Natiis ko na lang. Pinakasalan kita dahil wasak na wasak ako noon at inisip kong hindi ko na-deserve ang mas mabuti. Pero hindi kita pinili, Vicente. Hindi talaga. Sa unang pagkakataon sa usapan namin, mukhang nasaktan ng totoo si Vicente. Hindi galit o nanghihikayat, kundi talagang sugatan sa mga salita ko. 25 taon ng kasal, tahimik niyang sabi. 25 taong nagbibigay sa'yo, pumoprotekta sa'yo, ibinibigay ang lahat ng pwede mong kailanganin. At ito ang igaganti mo sa akin. Pagkasuklam. Tinawag mo yung nagbibigay, sabi ko. Palakas ng palakas ang boses ko sa bawat salita. Ang tawag ko doon pagbili ng pagsunod ko. Binigyan mo ako ng bahay at allowance at isang papel na gagampanan, pero hindi mo kailanman ibinigay ang kalayaan. Hindi mo man lang ako nabigyan ng pangunahing respeto at katapatan. Katapatan. Mapait na tumawa si Vicente. Gusto mo ng katapatan? Eto ang katapatan sa'yo. Hindi ka mahal ni Piolo, Don. Mahal niya ang alaala mo. Ang pantasya ng kung sino ka noong 22 ka. Hinahabol niya ang isang multo sa loob ng 30 taon. At kapag napagtanto niya na ang babaeng nasa harap niya ngayon, ay hindi na ang babaeng naaalala niya. Maglalaho siya ng kasing bilis ng pagdating niya. Ang mga salita niya ay ginawa para makasakit, para pagdudahan ko ang sarili ko, si Piolo, at ang posibilidad ng panibagong buhay. Ngunit imbes na mapahina ang desisyon ko, lalo pang nagpalakas ang kalupitan ni Vicente dahil sa kaibuturan ng buto ko. Alam kong mali siya. Hindi umibig muli si Piolo sa 21 anyos na bersyon ko sa gala na iyon. Tinitigan niya ako kung ano ako ngayon 57, pagod at minarkahan ng mga taon ng emosyonal na pang-aabuso. At sinabi niya pa rin na mahal niya ako. Mali ka, simple kong sabi. Mali ba ako? Hayaan mong tanungin kita, Don. Kapag napagtanto ni Piolo na hindi ka na ang sweet na college girl na naaalala niya, kapag nakita niya kung paano mo pinabayaan ang sarili mo, kung paano ka naging isang middle-aged na may bahay na hindi niya kailanman pipiliin para sa sarili niya, tingin mo ba gusto ka pa niya? Tinitigan ko ang asawa ko, ang lalaking ito na gumugol ng 25 taon para sirain ang self-confidence ko. At naramdaman kong may pumitik sa loob ko. Parang isang mahigpit na alambre na tuluyan ng naputol dahil sa labis na pressure. Alam mo, Vicente, wala akong pakialam kung gusto ako ni Piolo o hindi. Wala akong pakialam kung magbago ang isip niya bukas at sabihin niyang tama ka. Dahil kahit papaano, binigyan niya ako ng kalayaang pumili. Kahit papaano nag-alok siya ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili ko kung ano ang gusto ko sa halip na manipulahin at kontrolin ako. Nilabas ko ang mga calling card ni Piolo mula sa bag ko, parehong card, at inilapag sa kusina sa pagitan namin na parang isang deklarasyon ng giyera. Inalok ako ni Piolo ng trabaho, ng kalayaang pinansyal, at pagkakataong bumuo ng buhay na sa akin, hindi sa isang lalaking iniisip na pag-aari niya ako. Nanigas ang mukha ni Vicente. Hindi mo kukunin ang trabahong yan. Kukunin ko. Hindi, Don. Hindi mo gagawin. Bumaba ang boses ni Vicente. Nagbabadya ng panganib na ginagamit niya kapag nagbabanta. Dahil kapag sinubukan mong iwan ako, kapag sinubukan mong magtrabaho para kay Piolo o kahit kanino paman, sisirain kita financially. Sisiguraduhin kong wala kang makukuha sa anumang divorce settlement o annulment. Ipapit sa husgado. Yan ng maraming taon hanggang sa tumanda ka at masyadong maging mahirap para magsimulang muli. Ayun na. Ang katotohanan ng aming kasal na naibulgar. Walang pag-ibig, walang pagiging partner, ni walang kahit anong pagkagusto, tanging pag-aari at kontrol na suportado ng banta ng paninirang pang-ekonomiya. Hindi kailanman ako minahal ni Vicente. Kinolekta niya ako katulad ng pagkolekta niya
ng mga mamahaling sining at vintage na alak bilang simbolo ng tagumpay at panlasa niya. Sige, subukan mo, sabi ko. Nagulat sa pagkakalmado ng boses ko. Pero mas maraming pera at mas magagaling na abogado si Piolo kaysa sa magkakaroon ka kahit kailan. At hindi gaya mo, hindi niya kailangang sirain ang buhay ng ibang tao para maramdamang makapangyarihan siya. Ang pagbanggit ko sa yamang meron si Piolo ay parang suntok kay Vicente. Namula ang mukha niya sa galit at nakita ko ang pamamaga ng ugat sa sentido niya dahil sa pinipigilang pagkapuot. Ayaw na ayaw ni Vicente na ipinapaalala sa kanya na siya ay nouveau riche, na ang yaman at estado niya ay bago lamang itinayo sa pamamagitan ng utang at mga desperadong plano. Si Piolo ang lahat ng gusto niyang maging pero hindi niya magawa. Old money, totoong kapangyarihan, tagumpay na hindi nakadepende sa pag-apak sa ibang tao. Lumayas ka sa bahay ko, sabi niya sa wakas, nanginginig sa galit. Masusunod, sagot ko, at dumiretso ako sa hagdan para mag-impake ng mga gamit ko. Babalik ka rin, sigaw ni Vicente nang makalayo ako ng sapat para umalingaw-ngaw ang boses niya sa mga marmol at malamig na pader ng bahay na kailanman ay hindi naging tahanan. Kapag nalaman mong hindi gusto ni Piolo ang isang 57 anyos na may bahay, kapag napagtanto mong hindi ka makakasurvive sa totoong mundo na walang sumusuporta sa'yo, babalik kang gumagapang sa akin. At baka kung magmamakaawa ka ng maayos, baka pag-isipan kong tanggapin ka ulit. Huminto ako sa hagdan at tiningnan ang asawa ko sa loob ng 25 taon. Ang lalaking ito na inilayo ako sa lahat ng taong minahal ko, na gumugol ng 3 dekada sa pagsisinungaling sa mga ginawang paghahanap ni Piolo, na totoong naniniwala na masyado akong mahina at sugatan para mabuhay ng walang kontrol niya. Hindi, Vicente, tahimik kong sabi. Hindi na ako babalik dahil kahit ano pa ang mangyari sa amin ni Piolo, sa trabaho o sa hinaharap. May naintindihan akong isang napakahalagang bagay. Mas gugustuhin ko pang mag-isa sa buong buhay ko kaysa gumugol ng isa pang araw kasama ang isang taong nag-iisip na pag-aari niya ako at hindi tao. Habang umaakyat ako sa hagdan para ipak ang mga damit ko, narinig ko sa likuran si Vicente. May kausap na sa telepono. Ang boses niya ay tumataas at bumababa sa galit na pagpapaliwanag. Malamang nakausap ang abogado niya o ang business manager niya o isa sa mga lalaking tumulong sa kanya para panatilihin ang ilusyon ng tagumpay at pagiging kagalang-galang. Pero sa unang pagkakataon sa 25 taon, hindi na ako nakikinig sa boses ni Vicente nang may takot, kaba o pagnanais na pasayahin siya. Nakikinig na lang ako sa boses niya na parang background noise, isang bagay na hindi mahalaga, na tuluyan ding mawawala. May tatawagan ako, trabahong tatanggapin, at buhay na kailangang bawiin, at nagsisimula ito ngayon. Tinawagan ko si Piolo mula sa loob ng kotse ko sa parking lot ng isang hotel sa Maynila. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko pagkatapos ng paghaharap namin ni Vicente. Lumulubog na ang araw. Nagpinta sa langit ng kulay ginto at lila na nagpapaalala sa akin noong mga gabi sa campus ng UP na magkasama kami ni Piolo nang ang hinaharap ay tila walang hangganan at ang pag-ibig ay napakalakas para lampasan ang kahit na ano. Down, sinagot ni Piolo sa unang ring. Parang hinihintay niya talaga ang tawag ko. Okay ka lang ba? Parang umiiyak ka. Iniwan ko na siya, direct akong sabi. Ang boses ko ay mas kalmado kaysa nararamdaman ko. Iniwan ko na si Vicente ngayong gabi at gusto kong tanggapin ang trabahong inalok mo. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, dumating ang boses ni Piolo na mainit at sigurado. Nasaan ka? Nasa Peninsula Manila. Hindi ko na maisip kung saan papupunta. Diyan ka lang. Papunta na ako. Makalipas ang 20 minuto, nakita ko mula sa lobby ng hotel na dumating ang itim na BMW ni Piolo sa valet stand. Lumabas siya na suot ang maong at simpleng gray na sweater. Mukha siyang mas kahawig ng college boy na minahal ko kaysa sa isang makapangyarihang CEO na namamahala sa mga boardroom at milyon-milyong pisong deal. Nang makita niya ako sa isa sa mga leather na upuan sa lobby, nagliwanag ang mukha niya, halong ginhawa at isang mas malalim na bagay pag-asa. Sinaktan ka ba niya? Tanong niya nang umupo sa tabi ko at agad na napansin ang mga pasa sa braso ko.
Umigting ang kanyang panga na puno ng kontroladong galit. Sinaktan ka ba niya ng pisikal? Kaya ko to, sabi ko. Kahit alam nating pareho na hindi talaga. Naging emosyonal at psikolohikal ang pang-aabuso ni Vicente sa mahabang panahon, kaya ang pisikal na pananakit ay parang isa ng natural na hakbang pataas sa kanyang pang-aabuso. Maingat na inabot ni Piolo at marahang hinaplos ang kulay ubing marka sa braso ko. Walang sinuman ang may karapatang manakit sa iyo, Don. Wala. Ang lambing ng kanyang boses at ang maingat na pagtingin niya sa pasa na para bang isa itong sugat na kaya niyang pagalingin sa pamamagitan ng kagustuhan ay nagpatulo ng luha sa mga mata ko. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na ituring ng may tunay na pag-aalala, ang may magmalasakit sa sakit ko, sa halip na isipin itong kahinaan o pagmamakaawa. Ikwento mo sa akin ang nangyari, tahimik na sabi ni Piolo, at nagkwento ako. Sinabi ko sa kanya ang ibinulgar ni Vicente na alam niya ang ginagawang paghahanap ni Piolo sa loob ng 30 taon at ang ginawa niyang pananabutahe sa lahat ng mga investigasyon, pati na ang mga banta at manipulasyon para magkahiwalay kami. Nakinig si Piolo na may kasamang pagkalito at galit. Nagkukuyom ang mga kamao niya habang unti-unting nakikita ang kabuuang kalokohang ginawa ni Vicente. 30 taon, sabi niya pagkatapos, puno ng emosyon ang boses. 30 taon na nag-iisip ako kung inisip mo ba ako, kung pinagsisihan mo ba na umalis ka. 30 taon na naniniwala akong baka hindi kita pinaglaban ng sapat, baka hindi mo na talaga ako mahal. Hindi kita kailanman tinigil na mahalin, sabi ko. Lumabas ang mga salita bago ko pa napigilan. Kahit isang araw sa 30 taon na yon, nagpakasal ako kay Vicente kasi basag at mag-isa ako. Pero hindi ko tinigil na dalhin ka sa puso ko. Humarap ng buo sa akin si Piolo. Ang kanyang madilim na mga mata ay sinusuri ang mukha ko. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng oras na lumipas, ano ang gusto mo ngayon, Don? Ito ang tanong na natakot akong sagutin sa sarili ko. Ano ba ang gusto ko sa hindi posibleng sitwasyong ito? Ang pangalawang pagkakataong ito ay parang isang regalo at pagsubok na naghalo sa iisa. Gusto kong malaman kung sino ako kapag hindi ako natatakot, tapat kong sagot. Gusto kong malaman kung paano maging akin ang mga desisyon kaysa sa pinipilit sa akin. At gusto kong malaman kung totoo ba na makakaligtas tayo sa lahat ng nangyari sa atin. Ngumiti si Piolo, ang unang totoong ngiti niya mula noong makita ko siya sa gala. Kung ganoon, tuklasin natin ng sabay. Kinaumagahan, naglakad ako papasok sa PB Industries bilang bagong Director of Community Relations ni Piolo. Isang posisyon na sadyang ginawa niya para magamit ang background ko sa edukasyon at panitikan. Tutulong ako sa mga paaralan at literacy programs sa mga komunidad. Ito ang trabahong matagal ko nang pinapangarap. At ang inalok na sweldo ni Piolo ay lagpas-lagpas sa ibinibigay sa aking buwan ng allowance ni Vicente. 120,000 piso kada buwan. Sabi niya noong pinag-uusapan namin ang trabaho habang naghahapunan noong nakaraang gabi. Plus benefits, vacation time, at ikaw ang boss ng departamento mo. Gusto kong magkaroon ka ng financial independence, Don. Gusto kong hindi ka na kailanman dumepende sa generosity ng ibang tao para sa pang-araw-araw mo. Malaki itong pera kaysa sa iniisip kong kikitain ko. Sapat para makaupa ng sarili kong apartment, makabili ng sarili kong sasakyan, makagawa ng mga desisyon para sa pera at oras ko. Pero bukod sa pera, ang trabahong iyon ay nangangahulugan ng isa pang bagay na inakala kong wala na. Pagkakataong pahalagahan ako dahil sa pag-iisip ko, sa mga ideya ko, kaysa pananahimik at pagsunod ko. Sinalubong ako ng assistant ni Piolo na si Rofa, na napakabait sa pag-welcome sa akin. Pinasyal niya ako at pinakilala sa mga opisyales sa kumpanya. Naging profesional silang lahat at trinato ako na parang kasamahan sa trabaho at hindi isang personal na pabor para kay boss. Sa pagtatapos ng unang araw, pakiramdam ko mas naging kapaki-pakinabang ako kaysa sa ilang dekadang lumipas. Ngunit hindi pa tapos si Vicente sa tangkanyang kontrolin ako. Makalipas ang 3 araw, pinatawag ako ni Piolo sa kanyang opisina na seryoso ang ekspresyon. Kailangan nating mag-usap, sabi niya.
at isinara ang pinto. Gumagalaw na si Vicente. Inabot niya sa akin ang isang legal na dokumentong puno ng tatak ng korte at mapanganib na wika. Naghain ng demanda si Vicente laban sa akin ng alienation of affection. Isang pagsasampa na naninirang sinasadya daw sirain ni Piolo ang aming pagsasama at nagnanais ng pinansyal na danyos para sa pagkasira ng aming relasyon. Bihira na itong gamitin sa modernong annulment proceeding sa Pilipinas, pero nakahanap ng abogado si Vicente na kakagat. Nag-file din siya para i-freeze ang mga joint accounts ninyo at assets hanggang hindi pa tapos ang inyong kaso, pagpapatuloy ni Piolo. Mga bank accounts, credit cards, maging ang sasakyang ginagamit mo. Gusto niyang putulin ang access mo sa lahat. Bumagsak ako sa upuan sa harap ng desk ni Piolo. Pamilyar ang bigat ng manipulasyon ni Vicente sa ibabaw ko na parang isang kumot na sumasakal. Kahit na sinubukan ko siyang takasan, lagi siyang may nakikitang paraan para trapuhin ako, para ipaalala ang kakulangan ko. Gusto niyang bumalik ako ng gumagapang, tahimik kong sabi. Iniisip niya na kapag naging desperado ako at natakot, susuko ako. Naupo si Piolo sa gilid ng mesa, na sapat ang lapit para makita kong nag-aapoy ang paninindigan sa mga mata niya. Ibig sabihin, hindi ka pa rin niya lubos na kilala. Pero Don, mayroon pa akong dapat sabihin sa'yo. Isang bagay na posibleng magpabago ng sitwasyon. Nilabas niya ang panibagong set ng dokumento mula sa isang kilalang law firm sa Makati. Pinatingnan ko sa mga abogado ko ang business practices ni Vicente, lalo na ang mga real estate investment niya noong nakaraang 10 taon. Lumalabas na naglalaro ang asawa mo ng napakapanganib na laro gamit ang pera ng ibang tao. Tiningnan ko ang mga papeles, sinusubukan kong intindihin ang mga legal na termino. Anong klaseng laro? Yung klaseng pwedeng ikulong sa bilibid. Seryosong sabi ni Piolo. Ginagamit ni Vicente ang development company niya bilang front para sa money laundering. Mga maduming pera galing sa kung saan-saan at dinadaan sa mga real estate project niya para magmukhang legal ang pasok. Ilang buwan nang binubuo ng NBI at AMLC ang kaso laban sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang suntok. Si Vicente, sa lahat ng kamalian niya, ay laging tila isang lehitimong negosyante kahit papaano. Ang ideya na kasabwat siya sa mga kriminal na gawain ay parang panaginip lang. Kailan mo pa alam ito? Tanong ko. Kutob ko na iyon nang mag-research ang kumpanya ko para sa kontrata nila, inamin ni Piolo. Hindi tama ang mga numero. Questionable ang pinagkukuhanan ng pondo, pero hindi ko yon napatunayan hanggang sa hindi nagkalkal ang mga abogado ko. Napatingin ako sa dokumento at naunawaan ko ang mga implikasyon. Kapag nahuli si Vicente sa money laundering, i-freeze ng gobyerno ang lahat ng ari-arian niya. Isasara ang negosyo niya at mababaliwala ang anumang claim niya sa annulment namin. Ibig sabihin din na ang lalaking pinakasalan ko na umabuso sa akin sa emosyonal na paraan sa loob ng 25 taon ay isang kriminal pala na ginamit ang kasal at tahanan namin para magtakip sa kanyang mga iligal na gawain. Anong gagawin natin? Tanong ko. Seryoso ang mukha ni Piolo, pero ramdam ko ang pagkaprotektibo sa kanyang mga mata. Parehas sa taong naghanap sa akin ng 30 taon. Wala tayong gagawin. Hayaan nating NBI ang gumawa ng trabaho nila at haharapin ni Vicente ang kahihinatnan ng mga desisyon niya. Pero Don, kailangan mong maintindihan na kapag lumabas to at malapit na magkakaroon ng public media attention, may scrutinize ang kasal ninyo. Mapupunta rin ako sa sentro. Magiging mabigat ito ng ilang panahon. Inisip ko ang bahay na minsan naming tinirhan ni Vicente. Ang mga sahig na marmol na pala ay galing sa laundered na pera. Inisip ko ang mga charity gala, ang mga asawa ng mga negosyante na in-entertain namin. Gaano na lang kaya sa buhay ko ang naitayo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Wala akong pakialam sa media, sabi ko. Gusto ko ang tama. At ang tama ay hayaang lumabas ang totoo. Ano man ang ibig sabihin noon para sa akin at kay Vicente. Tumango si Piolo at isang kislap ng pagmamalaki ang nakita ko sa kanyang mukha. Ang babaeng kinahulugan ko noon at hanggang ngayon, pagkalipas ng 2 linggo,
Hinuli ng mga ahente ng NBI si Vicente sa opisina niya sa BGC sa mga kasong money laundering, fraud at tax evasion. Nabalita ang nangyari sa radyo, TV at buong Pilipinas. Nag-focus sila sa nakakagulat na pagbagsak ng isang prominenteng negosyante na bilyon-bilyon ang ninakaw at tinago para sa mga real estate business. Ang aming divorce at annulment ay naging isang minor detail na lang dahil sobrang busy ng mga abogado ni Vicente na panatilihin siyang hindi makulong at mag-bail kaysa iharas ako. Pinanood ko ang balita sa TV mula sa penthouse ni Piolo kung saan ako pansamantalang nananatili mula ng iwanan ng hotel. Parang surreal na makita si Vicente nang nakaposas at isinasakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang lalaking ito na kumontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ko sa loob ng 25 taon ay nagmukhang maliit at takot sa telebisyon. Hindi na siya ang nakakakilabot na asawa ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Piolo nang lumipat ang balita. Malaya, sagot ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko malaya na ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagdikit nang marahan ang aming mga daliri. Malayang gumawa ng ano. Tinitigan ko siya. Ang lalaking nagmahal sa akin sa loob ng 30 taon. Ang nagbigay sa akin ng panibagong kalayaan, pinansyal na pag-asa, at pagkakataon na kilalanin ang sarili ko. Naisip ko ang emerald na singsing sa bag ko. Malaya para tuklasin kung posible bang ma-inlove ulit sa iisang tao. Ang pagngiti niya ang naging kasagutan ko. Makalipas ang 8 buwan, nakatayo ako sa harap ng salamin sa bridal suite sa Sofitel. Inaayos ang simple at garing na damit pangkasal na napili ko. Hindi katulad ng bonggang damit noong pinakasalan ko si Vicente. Walang mahabang train, walang veil, walang mga peking aspetong nagnanais patunayan sa iba ang halaga ng pag-ibig. Ito ay elegante at simple. Eksakto sa babaeng nalaman ang pinagkaiba ng pagtitiyaga at tunay na pagpili. Ang ganda mo, sabi ni Tita Christy, ang magaling na assistant at naging matalik kong kaibigan, habang isinusuot ang pearl necklace sa leeg ko. Ang araw na tumatagos sa kwarto mula sa bintana ng Manila Bay ay nagpaalala sa akin ng mga tamad na linggo namin noon ni Piolo habang nasa apartment niya. Mga batang kami na inakalang ang pag-ibig lang ang kailangan namin. Ngayon, sa edad na 58, mas naintindihan ko na ang pag-ibig ang pundasyon, pero kailangan rito ang pagrespeto at tamang desisyon. Excited ka? Tanong ni Tita Christy. Excited. At totoo iyon, noong pinakasalan ko si Vicente dahil iyon sa aking kalungkutan at takot. Ngayon, pinapakasalan ko si Piolo dahil ginusto ko at pinili ko. May kumatok sa pinto. Pasok, sagot ko. Sa halip na wedding coordinator o si Casey na kapatid ni Piolo, mismong ang mapapangasawa ko ang pumasok na nakasuot ng makisig na charcoal gray na suit. Nagprotesta si Tita Christy. Hoy, Piolo! Alam mo namang masamang makita ng groom ang bride bago ang kasal. Ngumiti lang si Piolo sa kanya, ngunit ang mata niya ay nasa akin. Sa loob ng 30 taon na minalas kami, oras na para swertehin naman kami, tita. May isa lang akong ibibigay sa kanya. Dumukot siya sa bulsa ng jacket niya at inilabas ang maliit na velvet na kahon na pamilyar ko. 3 dekada na ang nakalipas. Binuksan niya ito at bumungad ang emerald na singsing na kuminang gaya ng kuminang ito noon sa sunken garden. Para sa'yo talaga ito, tahimik niyang sabi habang inilalagay ito sa daliri ko. Naghintay ito na umuwi ka. Ang singsing na ibinalik ko noon sa katipunan na akala ko'y tama para isalba ang bukas namin pareho. At ngayon na muli niyang inilagay. Napagtanto ko na mayroong mga pangakong higit na matatag kaysa alinmang puwersang nagtangkang basagin ito. Kasya pa rin, bulong ko, dahil itinadhana talaga. Sabi niya sabay halik sa aking kamay. Lumuluha si Tita Christy, ngunit marahan na pinaalis na si Piolo para tapusin na ang pag-aayos ko. Sa paglabas ni Piolo, tumitig ako ulit sa salamin. Matanda man tignan kumpara sa 22 na bersyon ko na pinakasalan si Vicente. Ngunit sa unang pagkakataon, ay nakikita ko ang pinakamatapang na mukha ko na puno ng pag-asa. Ginanap ang kasal sa isang tagong garden sa Tagaytay na nakaharap sa Bulkang Taal.
tulad ng bundok na pinagpaplanuhan namin ni Piolo noon na magiging saksi namin. 50 bisita, punong-puno ng matatalik na kaibigan at kasamahan na minahal kami ng totoo ang dumalo. Nang naglakad ako, nakita ko si Piolo na tuwang-tuwa. Nakatayo si Boyet bilang best man, ang matalik niyang kaibigan na naging saksi at tumulong sa kanyang hanapin ako ng ilang taon. Sa aming pagpapalitan ng mga vows, lumuha ang marami nang sabihin niya ang mga karanasan at paghihintay ng 30 taon na minsan hindi siya nagduda o nanghinayang. Pangako ko na hindi na kailanman mangingibabaw ang takot, sabi ko. Pangako na ang pag-ibig natin ay laging ipaglalaban sa bawat segundo. At nang sabihin ng pari na mag-asawa na kami at hinagkan ako ni Piolo, rinig ko ang pinakamagandang musika sa puso niya, isang pangmatagalang halik na naging sandata at biyaya pagkalipas ng 30 taon ng pangungulila. Noong gabi, ang naging first dance namin ay sa kantang kinasayawan din namin noong prom noon, kahit maputi na ang buhok ko. May pinagsisihan ka ba? Tanong niya habang yakap-yakap niya ako ng mahigpit. Isa lang, ngumiti ako. Sana hindi na lang umabot ng 30 taon bago naging tayo ulit. Pero kung hindi rin iyon, baka hindi natin mas maramdaman ang kaligayahan nito ngayon. Habang sinasayaw niya ako sa paligid, pinapanood ko ang mga pamilyar at masayang mukha ni na Tita Christy, Boyet at Casey. Makalipas ang ilang saglit, napadaan kami sa gilid ng terrace ng hotel na may tanawin na napakaganda. Saktong naaninagan ko sa malayo ang imahe ng Bulkang Taal na sinisilayan ng mga bituin. Tingnan mo yan, sabi ko. Milyong taon nang nandyan. Parang tayo, dagdag ni Piolo. 58. Masyado na ba tayong huli para simulan ito? Ang 58 ay ang pinakatamang oras, sagot ko habang hinaplos ko ang kanyang mukha at marahan ko itong hinalikan habang kinikilig sa piling niya. Matanda na tayo para malaman kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at sapat ang bata para tamasahin ito sa matagal na panahon. At habang nakangiti kami sa ilalim ng asul na gabi ng Pilipinas, hindi ko maiwasang ngumiti rin sa iyo na nagbasa ng kwento ko. Minsan, ang pangalawang pagkakataon ay kailangang dumaan sa pinakamahihirap na daan. Ngayon, curious ako sa iyo na nakinig sa kwento ko. Ano ang gagawin mo kung nasa kalagayan ko ikaw? May naranasan ka rin bang ganito? Mag-comment sa ibaba. At pansamantala, iniiwan ko sa final screen ang 2 pang paboritong kwento ng aming channel na tiyak na magpapagulat sa inyo. Salamat sa panunood hanggang dulo.